Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ang sinabi niya nung hinamon siya ni Tatay Digong na magpa-live pulburon test silang dalawa sa Luneta. Ayaw daw ho niyang i-dignify. Anak ng Petrang Karapata. Okay ka lang bangag. Ikaw ang pinakamataas na official dito sa bansa na to. At ang pangalan mo ang nakakaladkad dito sa skandalo na to. Wala kay Saldi kong ang galit ng sambayan ng Pilipino, Brad. Nasa iyo na. Hindi lahat ng sinabi ni Saldi ko naniniwala ho tayo, ha. Anuin natin, klaruhin natin. Hindi ho tayo naniniwala sa lahat ng sinabi ni Saldi ko nung sinabi niya na sa kanya dito kay Marcos Jr. lahat napunta yung ika nga na kickback nila doon sa 100 billion insertion. 25% to yun eh. O 25% yun. Eh di 25 billion. Hindi daw wala daw hong napunta sa kanya doon. Kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez daw hong napunta yun. Anak ng Petrang Karapata. Eh ang problema dito kasi mga kababayan, ikaw na nasa iyo ng spotlight, Brad. Kaya kung meron ka mang madaan ng media, sumagot ka kung ano man tanong nila. Dahil hinihintay ng sambayan ng Pilipino ang mga punto de vista mo sa mga aligasyon na to laban sa'yo. Dignify. Nangya ka talaga. Sir, Ano ba? Anong pakaway-kaway ka? Wala ka namang kinakawayan. Lalakas na naman siguro amas dito sa pulburon. Kaya nagkakaganito. Kinakamo niya pa ulo niya. Maligo ka kasi. Puro balikubak na yan. Langya ka. Dito ho tayo kay Dito ho tayo kay Attorney Roy Nagwanson. Attorney, by the way ha. Teka lang ho mga kababayan. Gusto ko lang pasadahan to. Nako, meron hong babala ha. Meron hong paalaala ang simbahang katolika sa ating mga men in uniform. Sa mga military at pulis. Na manatili daw na tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ano yung sinumpaang tungkulin nila na yan, Father? Ito. Basahin natin. Maliit ho kasi. Ito. Lagyan lang natin. Advincula appeals to military police. Stay faithful to your oath. Palakpakan ho natin itong si Father. Kung ano man ang ibig mo sabihin dyan. Pero ako, take ko dyan. Sinasabi ho nitong si Father Advincula na manatili daw kayong tapat sa inyong sinumpaang salaysay. Sinumpaang tungkulin. Ito kasi salaysay na to. Ito kasi si Ping Lacson, salaysay na salaysay. Diba? Manatili daw kayong tapat sa inyong sinumpaang tungkulin. Ano yung sinumpaan yung tungkulin? Na protektahan ang sambayan ng Pilipino, hindi si Marcos Jr. Huwag niyong saktan ang mga kababayan nating maglalabas ng saloobin sa araw ng bukas. O baka ngayon, kung sakali ngayon yung pinapanood to. Diba? Maging tapat sa inyong mga sinumpang tungkulin. Di ba, Father? Tama yun, di ba, Father? Ano lang ha, huwag niyong saktan yung mga magkikilos protesta. Kung meron silang galit kay Marcos Jr. at sa administrasyon niya, hindi sa gobyerno. Hindi ho tayo galit sa gobyerno. Yun nga ang line of succession, susundin natin kung pag nagkataon. Kunyari, na-overdose sa pulburuntong siya, tumaas ang blood pressure niya, pumlakda si Marcos Jr. Sino papalit? Di ba? Yun ho ang gobyerno. Yun ho ang saligang batas. Respeto natin yan. Pero pagka ang presidente nasasangkot na sa samot-saring skandalo, ibang usapan na ho yan. Kung magalit man ang ating mga kababayan para dito sa mga military at kapulisan, intindihin nyo naman ho kasi pera ho yan ng sambayan ng Pilipino. Merong nagurgur, merong nasiraan, nawalan ng mahal sa buhay, nasiraan ng mga ari-arian, di ba? Nalubugan ng bahay dahil sa katakawan sa pera ng mga nasa administrasyon. Hindi tayo galit sa gobyerno at kailanman hindi ho na tayo nagnanasa naguluhin itong gobyerno na to.
Kasi nagulo, ika nga, yung pamahalaan, yung gobyerno natin, kawawa ho ang sambayanan. Ang atin dito, mga mandarambong, ipakulong. Ganun lang ho kasimple yan mga kababayan. O, dito na ho tayo kay Attorney Rowena Guanzon. O, Attorney Rowena Guanzon. O, hindi ko kasi natin mapapanagot itong mga ano na to, itong mga hindi ko tayo makakapag-imbestiga ng maayos kung every time na mapupunta dito kay Marcos Jr. ang bola, kagad ho niyang sasabihin, hindi daw ho niya i-dignify o siya ang gagawa ng independent commission para imbestigahan itong napakatinding korupsyon na to. Hindi magkakaroon ng hindi mariresolve itong issue na to habang yung presidente siya mismo ang nasasangkot, nakakalagkad ang pangalan dito sa napakalaking iskandalo na to na yumayanig sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Sa aspeto ng pamumuhunan, aspeto ng mga nag-i-invest sa atin, negosyante, sa mga investor, wala ho, lagapak ho ang ating bansa dahil dito sa yanig na ginagawa na to ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos. At ang nai-involve dito walang iba kundi ang mismong presidente ng Pilipinas. Palakpakan ho natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Saldico, my advice to you is tell all for your sake and your family, especially your children. Ako sa totoo lang Saldico, hindi ka lusot dito. Meron kang pananagutan sa bansa na to. Pero sabihin mo lang yung buong katotohanan. Kung meron kang nakuha, sabihin mo, ibalik mo, ang dami mong pera, langya ka. Meron kang 4 na bilyong piso sa salin mo. Ang toko, 4 na bilyon? Laking-laki ho tayo dun narinig natin yung 4 na bilyon, di ba? Anak ng toko, mayaman kapag ganito, mayaman kapag ganyan. 4 na bilyon lang hong salin niya. Pambihira. Yun hong insertion na nangyari na 100 billion, kung 25% nun mapupunta doon sa nagpa-insert, na kung saan ang tinuturo nitong si Saldico, si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez. Mga kababayan, 25 billion ho yun mga kababayan. Mayaman pa ho itong mga nagpa-insert na to dun sa mga sabihin nyo na, pagsama-samahin nyo na yung yaman ng mga senador at congressman. 25 billion pesos. Ganun ho kalagay. Yung 100 billion, di naman ho lahat yun ninakaw. Malamang sa malamang. Dahil napakaraming ghost project, hindi lang ho 25 billion ng naibulsan itong mga magnanakaw na to. Baka sobra pa sa 25 billion. Kasi kung yung 25 billion para doon sa nagpa-insert, alangan naman yung mga pagdadaanan ng pera na yan bago umabot. Kasi malinis dapat yung mapunta kay Bangag eh. Diba? Kung sakali, ang 25 na yan, kung sakali man, dapat malinis yan 25%. So dapat medyo mas malaki yung kukunin. Sabi nga ho mga kababayan, diba? Halos 20% na lang napupunta sa project. Halimbawa, ang pondo ng isang tulay nagkakahalaga ng 100 milyon. Napupunta na lang daw ho doon 20 milyones. Yung 80 million, napupunta lahat yun sa pagnanakaw nitong mga matatakaw sa pera na to sa administrasyon ni Marcos Jr. At ang matindi dito, etong si Saldico, si Marcos Jr. ang tinuturong mastermind sa lahat ng kaguluhan na to, na kung saan naghatid ho ng pighati, pagkasawi, pagkasira ng ari-arian sa ating mga kababayan. So that you can regain their respect. Yan. And respect. Para kay Martin Romualdez, sabihin mo, fuck Martin. Fuck Martin. Hindi yung sabihin mo, fuck Martin, Sabihin mo yun. Saldico, linaglag ka na rin ni Martin Romualdez. Sa susunod na video na ho yun, medyo jump pack kasi itong video na to eh. Diba? Ito pa ho kasi yun mga kababayan. Anuin mo na, Saldico, i-tell all mo na. Sabihin ko sa iyo, ako pa ang si PH Update pa mismo ang magsasabi sa ating sa sambay ng Pilipino. Ibalik mo lang yung mga ninakaw mo din Ibalik mo din yun siyempre. Ibalik mo yung mga ninakaw mo. Eto naman to maliwanag pa sa sikat ng araw. Ikaw ang appropriation chairperson. Hindi to restitution. Hindi to kagaya nung sa DOJ. So uli mo na yung mga ninakaw mo. Sabihin mo na meron ka ring ninakaw. Ako na mismo, panghihingi na kita ng dispensa sa sambayan ng Pilipino. Pero siguraduhin mo siguraduhin mo. Lahat ng nalalaman mo. Pati itong si Stella Kimbo, kumbinsihin mo siya
na mag-concert na rin siya dito sa issue na to. Kung talagang napag-utusan lang kayo, mag-usap na kayo nitong si Stella. Ika nga para meron pang isang ulo na magsasabi na totoo ho yan. I confirm. Di ba? Ganon ho yun eh. Oh, pero ikaw pa lang sapat ka na. Pero wag mo sabihin na walang napunta sa yung pera. Huwag naman kaming linuloko, Brad. Imposible naman yun. Dadaan sa yung 25 billion. Kahit isang maleta lang, di ka maiiwan. Imposible yun. Tigilan mo yan, Saldi ko ha. Okay na yun. Masaya kami na sinabi mo yung ika nga yung naiisip ng bawat isang Pilipino na ika nga merong malaking pananagutan dito sa skandalo na to. Yan naman naiisip nating pangalan. Anong lagi natin sinasabi dito sa PH Update? Hindi mangyayari yan kung hindi pinirmahan ni Marcos Jr. yung 2025 GAA. Diba? Oh, pinirmahan ho niya mga kababayan. Pinirmahan ho niya. Siya ang last touch doon. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang kasalanan doon. Doon pa lang sa pagpirma niya sa budget, meron na ho siyang pananagutan doon. At hindi lang ho sa 2025 budget. Inuulit ho natin. 23, 24, 25 budget, kailangan imbestigahan ho lahat ng budget na yan. At hindi ho maiimbestigahan yung mga budget na yan habang si Marcos Jr. ang nakaupo sa Malacanang. Wala, hindi tayo nanghihikayat ng kung ano pa mang kaguluhan dito. Yun ho ang realidad ng buhay natin sa Pilipinas. Habang si Marcos Jr. ang nasa Malacanang, hindi ho maiimbestigahan yung mga anomalya na yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Dito na ho tayo kay Naku, matindi ho ito. Matindi ito sa News 5 to eh. Mega love shoutout sa News 5. Magandang gabi mga kapatid. Naku, Nandito tayo ngayon sa Mendiola. Parang parang yung nakapanood na ho ba kayo ng mga gera-gera? Yung sa mga yung sa mga dalampasigan, 'di ba? Merong mga ganyan, mga barikada. Para pagka yung mga barkong pandigma naglabas na mga tropa pagpasok nila diyan meron na talagang barikada, 'di ba? Mahihirapan silang i-penetrate yung kanilang sinusugod na lugar. Ito parang ganyan. Lockdown na daw ngayon ang Mindiola. Ayan Dito sa Manila kung saan nga ay yan ang ruta papunta dito kay dito kay Marcos Jr. Diyan ho tayo naglalakad dati nung nag-aral pa tayo diyan sa eskwelahan na malapit diyan kapansin-pansin nga na mas madami nga yung steel barricade o metal barriers na nakikita nga natin dito sa lugar. Ayon nga sa ilang residente, Ba yan, grabe yan, ano yan, gira? Anong tingin niyo sa mga magrarally, mga mga kalaban, mga banyaga na susugod sa dito sa bansang Pilipinas? Anong tingin niyo sa mga Pilipino? noong September 21, matapos nga lamang Walang kwenta yan, anak na to, walang kwenta yan. Anong barikada? Hiharap niyo si John Vic Remulla dyan, bukas. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. yung rally. Excited na ako sa 3 days yan, di ba? 3 days yan Tingnan nga natin. Bukas, 16, 17. Sa 18, Thursday. Ay, nako, yari kayo dyan. At magkakaroon ho ng Throwback Thursday. Tama ba yun, Throwback? Meron. Yan, basta iindahan nyo na yung Biblia. ay unti-unting nagdagdag sila. Ito yung mga bagong yan. Kung Mga praning, Ning. makikita natin, ito yung color blue na metal barrier o steel barricade na kanilang tawagin. At makikita natin na talagang napupuno na yung area nga dito sa may Mendiola. Pati nga dun sa kabila ay punong-puno. Walang kwenta yan. Ako na akong nagsasabi sa iyo. Walang kwenta yung mga barikada na yan. Para sa mga pulis na madideploy dyan, sasaktan nyo yung mga tao? Nagalit lamang sa pagnanakaw ng administrasyon na to. Ang kakapal na mukha. Then, ayon nga sa kanila, ito ay galing sa kapulisan. Papaluin nyo yung mga nagrarally dahil ninakawan sila? Ano to? Mga Pilipino, alipin ni Marcos Jr.? CRPO. At simula nga nung September 21 ay unti-unti na dumadagdag ito at hanggang sa napuno na nga dito sa area na to at doon sa kabila, kung makikita nyo rin, talagang punong-puno na talagang hindi na pwedeng daanan ng kahit sino. Etong mga dilaw na ito, ang sinasabi naman nagpa-flashback Nagpa-flashback kay Marcos Jr. yung sinapit ng kanilang pamilya noong 1987. Diba? Noong tayo na wag ho kayong gumawa ng kaguluhan. Yan. Baka madadaan naman sa pakiusapan niya si Marcos Jr. Malay nyo, yung mga religious group leader,
magtipon-tipon at imbitahan sila sa Malacanang at mag-usap-usap doon kung ano ba ang gustong kahinatnan ni Marcos Jr. dito sa lahat ng skandalo na to na bumabalot sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Ano bang gusto mong endgame dito? Ganun lang. Bibigyan ka namin ng peaceful exit. Diba? Wala dyan yung mga ralista na yan para guluhin ng Malacanang. Sirain ng Malacanang. Hindi wala sa agenda yan. Dyan. Ang agenda dyan manalangin. Manalangin, maglabas ng saloobin, di ba? Ipalabas yung mga video ni Saldi ko. Para namang alam mo yung programa no. Hindi, ganun talaga. Prayer rally yan Maglalabas tayo ng saloobin. Pero kung yung iga nga imbitahan yung mga civic leaders, yung mga organization leaders dyan sa loob ng Malacanang at mag-usap-usap sila dyan. Ano bang gusto mong endgame dito? Gusto mo ba ng peaceful exit? Mabibigyan ka namin. Pero ang gusto namin dito, ma-resolve ang korupsyon. Magkaroon ng transparency, mapanagot ang mga kurakot. Ipakulong ang mga mandarambong bongbong. Diba? Yun ang ating endgame dito. Ngayon, habang nandiyan ka sa pwesto, Marcos Jr., hindi natin magagawa yun. Anong gusto mong gawin natin? Tanungin natin hindi magkakaroon ng resolution yan, ika nga. Hindi mariresolve yan. Di ba? Hindi yan, ika nga, yung tipong sa laway lang ni Marcos Jr. ang ating panghahawakan, mariresolve yung problema na yan. Hindi magyayari yun. Manila, ito yung dilaw, ito yung mga dati na. So before pa nung September 21 rally, kung matatandaan natin, ito ay dati pa, itong mga dilaw na to. Pero yung color blue na metal barrier, ito ay mga bago lamang. So kung makikita nyo talagang hindi na pwedeng daanan ng kahit sinong tao dito sa area na to. At yung mga sasakyan ay hindi na rin po pwede. Dito kasi sa area na to, at kung babalik na rin natin dito naman, itong area na ito, meron naman din dito ongoing construction naman. So talagang hindi na pwede. Para sa mga kababayan natin, tingnan nyo lang kung saan pumasok tong si ate. Tingnan nyo lang. Doon tayo dadaan. Walang kwenta yung mga barikada na yan. Ang nagtoka. Walang kwenta yan. Ako na ako nagsasabi sa inyo. Walang kwenta yung mga barikada na yan. Siguro pansamantala mapipigilan nila yung silakbo ng damdamin ng mga bawat isang Pilipinong maglalabas ng saloobin dyan. Di pa nga ako tayo sigurado kung makakapunta tayo Hindi siguro bukas sa mga susunod na araw. Matagal pa naman yan di ba? Basta hindi pa ako tayo sigurado na pupunta dyan. Pero gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makapunta dyan. Kung sakali magpunta tayo dyan, siyempre, incognito naman tayo Pataas-taas lang tayo ng kamay ng gano'n. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Gano'n lang naman yan, di ba? Cool, relax lang tayo, di ba? Kung masyado mainit, napapraning na si John Vic Remulla. Tinghuting nyo muna yung mga pulburon dyan sa bago kami mag-umpisa bukas. John Vic, mag-jamming muna kayo nila Marcos Jr. Singhutin nyo muna yung isang box ng Goldilocks, okay? Para pagka nag-umpisa, tignan yung mukha ni John Vic bukas, medyo namumutlas. Pwedeng pumasok yung mga sasakyan dito. Nakwento nga rin sa atin, ilang residente na mga taga rito ay meron nga rin mga nagkagulo at nagbatuhan noong September 21. Kaya naman, yung isang tindahan ay nabatot, nasira nga rin yung kanilang glass door. Kaya naman, mas dumami o mas hinigpitan yung seguridad dito. Pati na ito. Kasi yan kumbaga yung mga kababayan natin, di naman natin mapipigilan kung maglabas ng sama ng loob dito sa administrasyon na to. Pero ang ating panawagan dito, sana naman huwag naman magkasakitan. Madadaan naman natin siguro sa pakiusapan ito. Ay sa bagay, hindi. Bangag to Di ba? Sasaktan niya sambay ng Pilipino, manatili lamang siya sa pwesto, di ba? Doon sa documentary ng Made in Malacanang, yung tipong ito si Marcos Jr., gusto niya sumugod sa labas Gusto niya saktan ng mga Pilipino doon sa pelikula na yun Di ba? Kaya kayo, mag-ingat kayo mga realista. Wala akong pagmamahal sa mga Pilipino itong itong presidente na to. Di ba? Kung merong pagmamahal sa Pilipino, wala tayo ngayon dito sa estado na to. Hindi lang sa pagdating sa issue ng flood control. Wala tayo sa sitwasyon na kinalulugmukan natin ngayong mga panahon na to.
Dito na ho tayo kay Attorney Ferdy Topacio, pero itong si Father, gusto ko yung mga banat mo ha. Father, palakpakan natin itong si Father Advingola. Palakpakan natin. Ayos yan, Father. Kailangan po namin kayo ngayong mga panahon na to, mga religious group, mga religious organization, pero yung CBCP kayo gagamitin daw ng mga oportunista sa politika, yung mga pronouncement itong si Zaldico. Walang gagamit noon, anak ng toka. Susundin lang natin yung line of succession. Doon lang kasi yun. Malay natin mag-resign, no? Pag nag-resign, sino ipapalit natin? Si Tuta Soto? Hindi pwede yun. Line of succession, presidente, vice president. Hindi ho natin alam kung ano mangyayari bukas. Malay nyo, maumpog ang ulo nitong si Marcos Jr. Ma-realize yan, anak ng toko, 3 taon ko nang pinahihirapan ng sambayan ng Pilipino, magre-resign na ako mamaya. I-out nyo na yan si Sara, ayoko na. Ganun lang naman. Wala tayong kaguluhan dito, madadaan lahat yan sa pakiusapan, di ba, bangag? Dito na po tayo kay Attorney Ferdy. Palakpakan muna natin itong si Attorney Ferdy at itong si Sir Kadmar. Yan, alupit ho yan. Isa sa mga hinahangaan nating istasyon niyang SM99. Solid ho yan mga kababayan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, pagdating sa mga mainstream media, ngayong mga panahon na to, isa ho yan sa ating pinagkakatiwalaan. Pangalawa na yung Net25. Net25, SMNI, yan ho talaga, sinasabi ko sa inyo, nation building para sa sambayanan, hindi ho para sa kung kanino pa man. Okay? Ito, game. Dito na ho tayo. Ano po ang nakikita niyo po dito sa paglabas po nitong si Congressman Zaldico po, attorney? Well, of course, Akala ko pa naman ito live tong kay Attorney Ferdy na to. Picture lang pala ni Attorney Ferdy naman. Bira, gusto ko mamit to sinong si Attorney Ferdy. Parehas kasi kami yan. Mga lover boy. Kami mga Mr. Sex Appeal. Gusto ko lang matabi sa kanya para kahit pa paano yung pagiging Mr. Sex Appeal niya, mapasahan ako kahit konti. Malupit po yan, malupit sa chicks. Of course po, ito ay aking conjecture lamang. Yeah. Ngunit tingin ko po ay masyado na pong napikon o sumobra na ang ginagawa kay Congressman Zaldico na parang sabi nga niya, he is being made the poster boy for the anti-corruption proceedings by the present administration at parang gusto siyang gawing pantakip. So, tingin ko po is in order to protect himself and also to expose the truth ay lumabas na po siya at sinabi niya ang kanyang nalalaman dito po sa flood control scandal na ito. Opo, at nakikita nyo rin po ba na tumutugma sa mga ganap, sa mga development, sa sequences po, sa mga nangyari mula pa nung nag-umpisa itong investigasyon, yung mga narinig natin sa unang mga bahagi ng investigasyon, underpass, sa watch ni Senador Marcoleta, hanggang sa pinalitan na ito ni Ping Lacson, na natigil ang investigasyon, nabuksan itong ICC, lahat ng mga nabubulgar. Tumutugma po ba doon sa mga nagiging pahayag po ni former Congressman Zaldico? Opo, in its general terms, kasamang Admar, ay nakikita na Ang hirap po dito mga kababayan, pinalitan na si Senator Rodante Marcoleta at lahat-lahat. Yung resulta, iisa pa rin. Sa gusto mo kasi Ping Lacson, Boytago, doon tayo pupunta sa mastermind. O nasan na itong si Jingo Estrada, nasan to si Joel Villanueva. Anak na tawa, mga kabaryo yun dyan, yung tipong, buti pa yung mga congressman, meron kayong parliamentary courtesy. Doon sa mga mismong kasamahan nyo, inuogag nyo, mga langya kayo. po natin yung pattern sapagkat marami pong nagsasabi, and I believe this to be logical, na hindi po maaaring makatakas ang Pangulo sa responsibilidad dito. May sinasabi po sila na bakit daw i-insert yung 100 billion, yung net nga po ay galing sa presidente. Well, maraming reasons po dyan. Unang-una, para maitago yung insertion, para maka-escape ng liability yung presidente. Para sabihin niyang hindi naman ako nag-insert niyan. Pwede rin na ito ay para pagtakpan yung mga insertion sapagkat naging unconstitutional po yung insertion na naging mas malaki pa po
yung budget ng DPWH kaysa sa DepEd na ito po ay labag sa ating saligang batas. Marami pong reason kung bakit nasa BICAM po ang ginawang insertion. Pero sinabi naman po ni Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee na ito po ay nasa pag-uutos ng Pangulo. Opo, tama po kayo dahil ang sabi nga na kung gusto talaga ni PBBM daw, dapat sa kanya na, hindi na dapat na iutos. Pero make sense din po na posibleng insert na lang para kung magkabulilyaso man, walang direkta agad-agad. Pero yung nabanggit na wag kang umuwi, kami bahala sa iyo, nagtagal siya doon sa Amerika, make sense din po, attorney. Opo, at tama po yun sapagkat unang-una po may extradition treaty tayo. Alam nyo mga kababayan, doon sa ang tawag dito, doon sa mga Talyanista Tensei Imada, yung tipong sine-cherry pick lang nila yung mga sinasabi mo si Saldi. Ito tama, totoo to, ito hindi totoo to, ito. Ganun din naman ho tayo, pare-pares lang naman tayo dyan. Meron sinasabi si Saldi ko na totoo, meron siya sinasabing kasinungalingan. Pero ito lang ho ang masasabi ko sigurado dito ngayong mga panahon na to. Ha? Si Saldi ko, hanggat maaari, sa kanyang pagsasalita, yarin lamang wala siya sa Pilipinas, sasabihin niya yung nalalaman niya at liligtas niya ang tumbong niya hanggat maaari. Ako iniintindi ko siya doon sa parte na yun eh. Yung, alam ko, ililigtas mo sarili mo. Pero sa pagliligtas mo sa sarili mo, wag masyadong yung tipong masyadong garapal na hindi ka nakatanggap ng pera. Walang niya ka. Kung kaharap lang kita niyan, ako tatay mo eh. Tayo sa Amerika. Meron din tayong Mutual Legal Assistance Treaty sa Amerika, yung MLAT. Yan po ay kita nyo, kung gugustuhin naman po ng ating pamahalaan ay madaling ibalik ang isang tao. At kita nyo yung nangyari kay Mayor Alice Guo at sa kay Cassandra Leong na agad-agaran ay naibalik dito. Bakit si Saldico ay hindi maibalik-balik dito? So yun po ang mga katanungan na mahirap pong sagutin except in the context na ayaw nga siyang pabalikin sapagkat marami na siyang nalalaman. Opo, doon po kasi detalyado din, maliban doon sa video, meron din siyang listahan doon sa 100 billion na pesos. Nakikita nyo po ba na pagpalagay natin na mali yung kanyang sinasabi, pero kakayanin ba niya na siya lang ang makapagpalabas ng mga proyekto na yon? Kumbaga siya lang yung parang big fish noon na wala siyang kakuntsaba, ganun siya ka-confident na kaya niyang mailabas yung pera na yon? Hindi po, sapagkat ang naglalabas ng pera ay hindi naman po lehislatura. Pag natapos na po yung GAA, ang pag-order po ng paglabas ng pera ay nasa executive or specifically yung Department of Budget and Management. So hindi po pwedeng si Saldico po lamang. Pagkatapos na po ng GAA at yan na po ay naipasa sa Pangulo, tapos na po ang trabaho ni Saldico, technically speaking, as a legislator. So nandoon na po, lumabas na yung GAA, nandoon na po sa Presidente kung anong i-veto niya. The fact na hindi niya binito yung katakot-takot na insertion sa 450 billion na ang binito niya ay 26 billion lang yata or something, means na talagang merong collusion po rito na yung insertions ay wag mawala. Yan. Opo. Nagtira ho siya eh. Yung tinira, akma doon sa sinasabi nitong si dating appropriation chairperson Saldico, di ba? Now ngayon po, syempre meron ding pumapanig sa kanyang mga inaakusahan at sinasabi kung tunay talaga na siya ay magti-tell all na. Bakit? Pambira, agaw iksay na tong si itong si Saldico. Pambira, yung pagkasawi o pagkapamamayapa nitong si Juan Ponce Enrile, kinuha niya yung spotlight okay, pahinga ka na, yarin lamang aso ka ni Motos. Ay, hindi ho tayo na. Tayo ho'y nakikiramay sa mga naiwan itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ika nga pagod na rin ho ang mama. Medyo matanda na rin ho. Majority ho sa kanyang buhay
naglingkod siya sa sambayanan. Hindi ko alam kung sino pinaglingkuran niya kasi kung talagang paglilingkod ang ginawa niya, wala tayong hindi sa sitwasyon na to. Kung talagang natuto siya sa kasaysayan, hindi ho ganun ang makikita nating pagpapakaso na ginawa niya sa administrasyon itong si Bangat. Anyway, condolence ho para dito sa mga mga naulilan itong si Juan Jose Enrile. Ganun talaga, Manong GPE. Wala na siya yung spotlight. Hinga nga, finish or not finish, pass your paper. Hindi na lang siya Di natin tinatawanan yung pagkaano niya, nakikiramay tayo. Nalulungkot din ho tayo dahil isa ho yan sa haligi ng ika nga ng politikang Pilipino. Politika sa ating bansa. Siya sa mga haligi, SGPE. Haligi din ng mga chick boy, siyempre. umuwi, panindigan niya, sumpaan niya yung kanyang salaysay po, attorney. Actually po, nagtataka rin po ako kay Senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si former Congressman Saldico na mag-testify via Zoom. Ang sasabihin nila, wala daw accountability. Involved po ako rin sa investigasyon ni Alice Guo as in Cassandra Leong. Alam niyo po, noong time na yun, may mga nag-testify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Riz Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? Nako! Matindi ho yung mga na yun, binitawan nitong si Attorney Ferdy Topacio. Ibig sabihin nung nag-chick boy, baka green-minded yung may mahilig sa chicken. Tayo rin naman ho mahilig sa chicken. Especially yung gusto ko kasi yung part ng chicken, yung thigh, tsaka yung breast. Yan, favorite ko yan. Kasi pinakamalaman na part yun eh. Hindi ka na mahihirapan. Hindi, sa totoo lang, ayoko yung pakpak. Medyo maraming buto-buto. Napansin niyo rin po ba na parang yung linyahan niya, same din yung sa linyahan din po ng iba pa? Yan. Ay opo, yung kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, falsifikado yung affidavit. Sinumpaan na nga yung affidavit, yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. So, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin nilang matibay. So, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka nakikita nyo na talagang parang may bigat yung kanyang pahayag po eh. Kasi Definitely siya yung malapit sa speaker. No, nakakausap niya, direkta rin ang instruction mula sa presidente. Kumbaga parang nakikita niyo po na walang ibang rason para hindi ito maging paniwala, attorney. Tama po yun. Nagtataka nga po ako sa Malacanang dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan. Noon ay gigil na gigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya yung talagang nagawa nito. At alam niya ay yung mga people involved. Bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible. So yun po ang pinagtataka ko sa sinasabi na. Diba? Ito talaga si Ping Lacson Boytago napakawalang kwentang chairperson ito. Diba? Magsalita ka, Saldico, ganito, ganyan. Nung nagsalita na, teka, ano yan, ika nga, walang timbang yung mga sinasabi niya kasi di naman under oath Nagkwento lang siya. Very inconsistent po talaga ang sinasabi nila. Opo, and sa nakikita nyo po kasi hindi basta-basta rin yung aligasyon nitong si Congressman Zaldico. Napapanahon na bang umuwi siya or nakita nyo po ba latagan na lang muna ng kanyang alam at mga maihaing ebidensya? Kasi yun nga nandun yung pangamba na may bantana sa buhay niya
kapag andito na siya sa Pilipinas? Ano sa tingin niyo po, attorney? Alam niyo po, kung sa pag-uumpisa lamang ng investigasyon, yung sinabi lamang po ni Saldico ay enough. Yan ay sapat na po para mag-umpisa ng investigasyon ang ombudsman. Kaya't hinahamon ko ang ating ombudsman na mag-imbestiga. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo po, ang tanggapan ng ombudsman under the law, kahit anonymous complaint, pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman kahit sumulat ka lang, wala kang pangalan, sinasabi mo ganito't ganon ang ginawa ng isang opisyal at ito ay tiwali. Pwede nang imbestigahan. Ito, may isang taong nagsasabi. Humarap siya upang panindigan yung sinasabi niya. At siya yung isa sa mga tao na ang dami nagtuturo na sangkot. Eh bakit hindi imbestigahan? So, for the purpose of the ombudsman, sufficiente na po yun. Yung ICI naman po ay hindi naman po held sa strict rules on evidence. O yan na, boy nga, hinamon ka na. Hindi na lang etong si Zaldico ang humahamon sa'yo ngayong mga panahon na to. Pati itong si Attorney Ferdy Topacio, hinahamon ka na. Mag-imbestiga nga boying. Ano ka nang ka, kahit anonymous complaint pala, pwede ka mag-imbestiga dyan eh. Ito hindi anonymous. Hinamon ka pa talaga. Ang ICI. So maaari din po nilang tanggapin yan. Siguro itong si Boying Ray Mulya habang naririnig niya yung mga testimonya nitong si Zaldico, nagmumura siguro. Hindi nakas tumigil sa pagnanakaw, ang tatakaw sa pera. Ano siguro? Ang laki ng problema ko dito. Hindi ko pa nga napapakulong si Sarah ngayon. Nang Zaldico to. Yan, ganun din po ang Blue Ribbon. By the way, pati yung karera ng mga Remulla dyan sa Cavite, anak ng toka. Mga ano na rin ho yan, ika nga finish na rin ho yung mga yan. Diyan sa ginagawa nila. Tapos na rin ho, yung politika ng mga Remulla na yan, tapos na rin ho sila. Sabagay, baka nakuha na nitong si yung tinutukoy ni John Vic Remulla doon sa kanyang nung nagkaroon ng bigayan, 1 bilyon ang dala nitong si Zaldico kesyo wala pa daw siyang lagay doon. Nakuha mo na ba yon? John Vic, nakuha mo na ba yon? Nagtatanong ako kasi sinasabi mo, wala pong lagay sa akin yan. Di ba? Mayroon ka pang pagkaroon eh. Committee, hindi naman po istrikto ang pagsunod sa rules of evidence sapagkat legislative inquiry lang naman po yan. So, on the basis of the mere existence of that statement and the video, pwede na pong, yan po ay pwede nang saluhin at mag-further investigation. Opo, and nandun din po yung question sa Tiwala kung ano po yung kanyang gagawin lalo na sa mga legal na hakbang, yung pagpapanumpa, saan siya lalapit, saan siya dudulog sa sangay sa gobyerno sa kasalukuyan na attorney. Kasi nakikita nyo naman po dito po sa DOJ, parang nakikita natin minsan na merong naki-question yung nagiging hakbang. Dito naman po sa ombudsman, ganun din yung mga nandun din yung questionable rin po. Sana kaya siya lalapit. So ang nababasa natin sa mga komento nating mga kababayan, maganda lahat ng kanyang mga naging ebidensya, resibo kumbaga, kung ano ba. Ito kung ako kay Zaldico, wala na rin lang naman siyang wala na rin lang naman siyang tipong wala ka na magagawa, Brad. Yung mga asset mo, air asset mo, mga bank accounts mo, naka-freeze na yan. Mga mga ari-arian mo, wala na. Tapos na yung mga yan. Di ba? Gagawa ng paraan ng administrasyon na to para makuha yung mga dapat makuha. Alam mo, meron din silang mabulsa. Di ba? Kung ako sa kanya, sabihin na niya, kunin nyo na. Para makapagpakita ng sinseridad sa aking pagsasalita na to, akin nang ibabalik lahat ng aking ari-arian para magpakita ng sinseridad sa mga nangyaring iskandalo na to sa aking buhay. Lahat ng ari-arian ko, isusuko ko yan sa pamahalaan. Pati yung mga pera na nakuha ko meron ba nakuha ng pera sa marangal tong mama na to? Medyo diskumpiyado na ako. Hindi para para mapakita niya. Meron akong natanggap. Sabihin niya, meron din akong natanggap na kickback o meron akong natanggap na porsyento doon sa mga kinukuha kong kickback na binibigay sa akin ni Tamba o ni Bangag, 'di ba? Meron akong natatanggap at willing kong isoli lahat 'yon. Pero ang sinasigurado ko sa inyo dito,
napag-utusan lang ako. Yung tipong mga ganong klaseng litanya dapat, saldi ko. Pambihira, kailangan ka pa talagang anuhin eh. Magpakita ka ng sinseridad. Pare ka nga, hindi yung tipong, ano ka, angel, ganon. Kuha ka lang ng kuha ng pera, deliver ka lang ng Mailabas na niya, at least for the record na yan, habang inaantay ang legal na proseso na iba, attorney, tingin mo? Opo, actually, kung ang kine-question po nila yung evidentiary value, kung gusto nilang sumpaan yan, pwede naman pong sumpaan yan. Natatawa ko na sinasabi na dapat daw siya pumunta sa notaryo dito at sumpaan yung kanyang statement. Hindi na po kailangan yon. Pwede po siyang manumpa sa isang foreign notary public at sa pamamagitan ng apostille, yung kanya pong sinumpaang salaysay, provided that yung bansa kung saan niya ginawa yung kanyang panunumpa ay signatory dun sa Apostille Convention ng Hague, ay pwede na po yung gamitin dito. Number 2, pwede po tayong kubuhan ng deposition or letters rogatory sa pamamagitan po ng commission. Ayan po ay medyo komplikadong bagay, kunit meron pong mekanismo kung saan po ikaw ay pwedeng pumunta sa isang foreign jurisdiction at kumuha ng mga ebidensya doon. So marami pong paraan kung gusto lamang ng ating pamahalaan at marami pong mga legal luminaries na alam yan. Ang problema, ayaw nila. Lagi nang sinasabi, bumalik ka rito, hindi naman po kailangan bumalik. Opo. Doon naman po sa, di ko alam kung na-monitor nyo yung buo sa investigasyon po dyan sa Senate Blue Ribbon kanina po, attorney. Ano po yung basa po ninyo sa naging takbo ng investigasyon po kanina? Marami po talagang question dyan lalong-lalo na sa pagbabalik ni Senator Lacson, at obvious naman po, hindi lang naman po siguro ako nakakapansin na talagang may pinagtatakpan po itong si Senator Ping Lacson. Meron talaga. Kaya lahat po ng ebidensya pointing to Romualdez and ultimately to the President, kanyang sinusuppress, dinidiscredit, pinahihirapan. So I'm sure hindi po yan nakatakas sa atensyon ng ating mga kababayan. Opo. Bukas po magkakaroon ng, sa mga susunod na araw magkakaroon po ng mga rally po na gagawin po, sir. Pero bago pa man ito, meron pong inilabas na listahan ng kilos protesta ng taong bayan. Alam niyo po, hindi ko na sana pag-iintindihin yung Simon Tulfo, medyo uliani na yan Kanya lang, ang nakakabahala po rito is not that naglabas si Montulfo ng listahan, because kahit sino naman pwede maglabas ng listahan. Ang nakakabahala dyan, yung sinasabi ng Malacanang na kinuha daw nila yung listahan at pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines. Kailan pa naging source of reliable intelligence information ang isang discredited journalist katulad ni Montulfo? So alam nyo, lahat po yan ay nakikita nyo naman po pagtugma-tugma na ang layunin lamang po ni Montulfo in collusion with Malacanang ay takutin, to intimidate, to browbeat, to harass yung mga organizers nitong rally, sapagkat takot na takot po sila sa rallying yan. Opo, at nakikita nyo rin po ba na ang pagiging selective? Kasi halimbawa, marami namang nananawagan through social media, halimbawa doon sa pagsasailalim sa hair follicle para mawala yung agam-agam, kasi naririnig na talaga natin itong mga issue laban sa presidente pero wala namang aksyon. Pero nung nag-post itong si gumawa ng aksyon, pinaimbestigan agad sa militar. Yun nga po ang aking sinasabi, talaga pong double standard ang pamahalang ito. Alam niyo po, natatandaan ko tuloy, ako'y may edad na rin naman, senior citizen na ako. Nung panahon po ni Marcos Sr., nung nagkaroon ng aligasyon na siya daw ay nagpa-opera, alam niyo ginawa niya, siya po on national television, inangat niya yung kanyang barong Tagalog para ipakitang walang post-operative scars. Wala pong sugat, walang peklat. Bakit ngayon may ganitong aligasyon ay ayaw ipakita o ayaw magpagpasailalim sa hair follicle test? To once and for all, put at rest yung mga ganitong aligasyon. Ang dali-dali kung talagang wala kang itinatago, di ba? Patest ka, sasabihin mo, kita nyo na, walang basihan yung inyong mga paratang sa akin.
Bago pa man itong naging pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee, meron na pong nabanggit si Senadora Amy Marcos naman na posibleng pag-recant, which is di natin alam kung nag-recant ba, pero hindi dumalo dyan sa pagdinig si Orly Gutesa. Ang sinasabi, pinipressure na raw yung mga kaanak, yung pamilya, tinatakot na raw, may mga threat na raw, mga banta sa buhay po, attorney. Ano po masasabi niyo rito? Hindi po malayong mangyari yan sapagkat ang mga pangyayari po ngayon ay existential threat na po sa kanila itong mga testimonya na ito. So, hindi po malayong mangyari yan na ipipressure nila ang yung mga testigo laban. Teka lang ha, ang dami kong nababasa sa sa social media. Para doon sa mga Talyanista at Ensaymada na sinasabi na we stand with the President Bongbong Marcos. Kung sakaling makulong siya ha, samahan nyo rin, okay? Yarin lamang kumita kayo dyan sa ginagawa nyo na yan. Kung sakaling makulong to si Marcos Jr., wag nyong iwan. Magsama-sama kayo sa kulungan. Pati doon sa mga vlogger, mga Talyanista at Ensaymada. Malamang sa malamang yung natatanggap nyo dyan galing din doon sa mga insertion Sa kanila. Kanya nga, dapat po ay proteksyonan yung mga yan. Ang problema naman, nung hinihiling ni Senator Marcoleta na proteksyonan ng mga Diskaya, proteksyonan si Gutesa, ay ayaw naman po. Opo, speaking of protection, matibay ba? Lalo na yung meron tayong WPP program para mas maghikayat pa tayo ng mga whistleblower or the more na matatakot yung mga may alam at patuloy na lang naman nanahimik sa kanilang mga nalalaman kasi nga po hindi malinaw kung ano yung kahinatnan nila, kung tutulong ba sila sa bansa natin, pero nandun yung pangamba nung parang nagbigay ng parang nagsasabi na oy, meron akong isusubong, may mga magnanakaw doon, tapos sasabihin na anong ID mo, saan ka galing, sino ka ba, parang naka-question pa yung kanyang siya mismo ang kino-question, hindi yung mismong kung totoo ba yung nangyayari. Yun nga po, ang nangyayari nga po kasi, para ma-discourage itong mga witnesses dito sa flood control scandal na ito, dinagdagan nila ng isang requirement na wala naman sa batas yung restitution. Paano ma-encourage yung mga tao na pumunta sa witness protection kung pahihirapan mo? It should be easy ng isang taong whistleblower ay magpapasailalim sa protection, ngunit ginagawa nilang mahirap. Kita naman natin kung anong klaseng bias yan. Opo. Ngayon, meron pong hamon naman si Congressman Elizalde ko sa kanyang post. No? Ang sabi niya dito, I respectfully urge Senator Panfilo Lacson to first review the full list of alleged insertions done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appear there. To assist you, I have attached the list of the exact page references from the GAA 2025. I suggest that before making statements that may unfairly prejudice the issue, the senator should examine the documents full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusions drawn without first seeing the whole picture. Attorney. Wala naman tayong maaasahan niyang Ping Lacson, maniwala kayo. Talaga namang nilagay yan sa Blue Ribbon Committee para pagtakpan ang mga Marcos, si Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Kita nyo nga hindi pa nila ina-analyze yung confession ni Saldico. Dinidismiss na nila. Anong klaseng Blue Ribbon yan? Akala ko ba gusto nila malaman ng katotohanan? Bakit pag tuwing papunta na sa Malacanang, papunta na kay Martin Romualdez, ay binabara nila? Katulad ng isang araw, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi daw kasama sa kakasuhan si Martin Romualdez kasi wala pang ebidensya. Pero baka daw may mangyari na magkaroon ng ebidensya. O yan na, nandiyan na yung ebidensya. Bakit hindi pa rin sila kumikilos? Siya lang ibig sabihin niyan, Attorney Ferdy.
hawak sila sa jet logs nitong si Martin Romualdez. So Lois, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Nasa 51 minutes so ang ating video. Maraming salamat to ha. Kung ngayon nyo man pinapapanood to, madaling araw, pagkatapos po nito, magsitulog na ho tayo lahat ha. Maraming salamat po mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas. Sa mga luluwas bukas, manggagaling sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa mga manggagaling sa Mindanao, Visayas, sa Norte, mag-ingat ho kayo ha. Mag-ingat ho ang bawat isa. Magdala ng tubig, pagkain, emergency money, kasi medyo matagal ho yan. Emergency na damit, baka bombahin ho tayo ng tubig. Okay? Maraming dapat emergency